Dapat pong ituloy ng Senado Blue Ribbon Committee ang investigation dito sa flood control, scam at iba pang proyekto ng gobyerno na ginamit ang pera ng bayan tapos nawala. Para malaman ng taong bayan kung sino ang mga posibleng sabit dito na mga politiko, private sector at mga taga Department of Public Works and Highway. Mahalaga po yun. Kasi ang Blue Ribbon Committee, matapos mag-resign si Senador Ping Lacson, ay hindi pa ho na-schedule ang pagtalakay muli. Ngayon, ang acting chairman ay yung kanilang senior or kanilang vice chairman na si Senador Erwin Tulfo. Okay lang po yan. In aid of legislation naman ang Blue Ribbon Committee. Hindi naman korte yan. So hindi kailangan dyan ng abogado. Ang mahalaga lang ay yung tanong at kung paano nawala ang pera at sino ang mga posibleng kasapakat dito sa korupsyon itong nakakahiya, nakasira sa pangalan ng Pilipinas at ng mga Pilipino sa international community dahil ang proponent ng mga project na nawala ang pera, bilyon to trilyon, ay mga politiko, mga senador, congressman, at iba pang opisyal ng gobyerno. Ang sabit dito. Kaya tayo nakakahiya. Ang Blue Ribbon Committee, kaya gusto natin na ituloy kasi dito lang tayo nakakarinig. Dahil live ito, pinapayagan sa social media at sa media. Hindi katulad dun sa ICI, Independent Commission for Infrastructure, until now, kahit na marami nang nanawagan na i-live nila ang kailang ginagawang hearing o investigasyon, ayaw nilang gawin. Hindi ko alam. Hindi naman sila korte, bakit ayaw nilang i-live? Ay fact-finding lang naman yan. Di ba? Hindi ko alam kung bakit. Pero dito sa Blue Ribbon Committee, dahil ito in aid of legislation, dapat ituloy-tuloy ito. Kasi po marami nang binanggit ang mga kontraktor at engineer ng gobyerno, DPWH, na mga bagong pangalan maliban sa mga dating binanggit na posibleng may kinalaman tulad ni Escudero, tulad ni Romualdez, Saldico, mga congressman, Jingoy Estrada, senador, Villanueva, Bong Revilla, Binay at iba pa. Marami pa hong nabanggit Hindi natin alam ngayon. Kasi doon nila sinabi sa ICI. Kaya dapat muling iharap sa Senado itong mga merong sinumpaang salaysay, supplemental na sinumpaang salaysay na dinagdag ng mga malalaking tao. Pag hindi po kasi lumabas yan, baka magduda ang mamamayang Pilipino may-ari ng pera na merong pinagtatakpan. Delikado yan. Kaya kayo mga senador, total marami ng issue ang dahilan kung bakit kayo nasira doon sa inyong ginawang resolution para makalabas si Duterte. Binasura lang yan. Hindi nga nakarating kung saan man yan. Nag-abala kayo, gumastos pa tayo sa inyong oras at panahon dyan para lang sa resolution sa paglabas ni Duterte. Hindi naman kayo pinansin kasi nga wala naman kayong authority. Walang pakialam ang ICC sa Senado, Philippine Senate. Ginawa niyo yan. So ngayon, pumukus na kayo doon sa mayroong pakinabang ang mga Pilipino dito ho sa issue ng korupsyon. Huwag niyong itigil dyan sa Blue Ribbon Committee ang investigasyon. Kung tumigil yung mga komite sa Kongreso sa pag-imbestiga, dapat ang Senado magpatuloy. Dahil mahalagang makita ng mamamayan ang mga nangyayari. Taong bayan din po ang makakapagsalba sa nasira na Pilipinas, crisis sa Pilipinas dahil sa korupsyon. At panagutin ang mga dapat managot. Pag hindi nyo ipinakita yan at itinago nyo ang mga pangalan at kung magkaanong halaga ang involved dito, mas masama yan at mas nakakasira sa imahe ng bansang Pilipinas at mga Pilipino. Kasi ako naniniwala until now, hindi lang sa flood control mayroong scam. Ngayon, na-discover na nga, kasama na yung farm to market road. Marami rin bilyon ang ginastos dyan. Yung pagpapagawa ng kalye patungo sa mga sakahan para mapabilis ang transportation ng mga produkto ay meron ding ghost project o substandard na project. Ganon silang kagarapal. Hindi lang DPWH, hindi lang Department of Agriculture, marami pang departamento sa nakaraang gobyerno at kasalukuyan ang merong korupsyon. Hindi lang ho napapag-usapan dahil nakapokus sa flood control kasi tayo binaha. Pero marami pa. Nakita nyo may mga bumagsak na naman tulay. Ilang tulay na yung bumabagsak?
yung sa Isabela, yung sa Cagayan Valley, mga tulay na mga bago bumabagsak. Nagpunta ron si Secretary Dizon, nakita niya walang poste na matibay. Paano hindi bibigay yung tulay? Eh kasi nga sabi ng mga engineer at mga kontraktor, 50% lang ng budget ang napupunta sa project dahil sa dami ng nangungumisyon, sa dami na nagpapartihan. So kaya meron substandard. At pagka naman ghost project, walang project pero binayaran buong budget, kung ilang daang milyon ang kontrata, ibinubulsa nila. Ganon silang kagarapal. Tapos, hindi nyo ilalabas ang pangalan? Pagtatakpan ninyo? Aba, talagang magagalit ang mamamayang Pilipino. Ano man ang relihiyon, kasarian, paniniwalang pampolitika ng mga Pilipino, may karapatan silang malaman ang pawang katotohanan. Sino-sinong mga taga-gobyerno, elected, appointed, at pribadong sektor ng mga kontraktor ang nang abuso sa matagal na panahon sa pera ng mamamayang Pilipino. Yan po yung mahalagang malaman. Kaya bilis-bilisan ninyo ang panahon ng ating kalaban. Okay? Sige, any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, ano ba ito? Parang tumitindi ito ah. Malacanang official at former Senador Trillanes laban kay Mayor Magalong. Abay, matindi. Ay pati ho yung mga comment ng ating mga kabayan. Ang sama na ng kalantingin kay Magalong. Mayroon pa nag-comment sa akin dyan na, bakit dati daw kumakampi ako kay Magalong, ngayon hindi. Conforme sa galaw ni Magalong. Bakit ko naman siya kakampihan? Pag tama kanya sinasabi, tutulungan natin. Pero pag mali, mali. Sa akin yung ganun ang prinsipyo natin. Kahit sino, pag mali, mali. Pag tama, tama. Yan na po yung ating legacy at yan na po yung aking prinsipyo. Di ba? Kaya nga sinakripisyo ko yung aking trabaho sa radyo at television. Umalis ako kay Kibuloy kasi yung ginagawa niya, hindi ko gusto. Kaya iniwanan ko siya. Umalis ako sa PTV4. Government station, PCO, kasi may corruption dyan, hindi ko rin gustong ginagawa. Ganun tayo. Willing na magsakripisyo. Basta para sa katotohanan. Itong si Magalong, dati nasusuportahan natin sa kanyang galaw. Kala natin totoo. Lately, kakaiba eh. Lalo na ngayon, may balita pa na posibleng kasali na siya sa destabilization. Kasali na siya sa mga di umano'y pang-aagos sa gobyerno dahil Duterte siya, dahil maka-Duterte. Mali yan. Kaya ngayon, hindi natin maiwasan na yung mga opisyales sa Malacanang at si Trillanes, kung hindi man sila nag-uusap, halos iisa ang dating against Magalong. Kasi si Magalong ay parang lutang na ang dating ay parang maka-Duterte. Hindi niya tinatalakay ang mga project ng mga bata ni Duterte. Hindi niya tinatalakay ang iso sa 51 billion ni Pulong Duterte. At yung mga kontraktor na malalapit kay Duterte, hindi niya iniimbestigahan, hindi niya pinag-uusapan. Pero laging ang sinisilip niya iba ng mga politiko at kontraktor. Bakit namimili? Ang Malacanang walang pinipili dahil yung sumbong sa Pangulo, libo-libo na po ang nagsumbong sa Pangulo. Si Trillanes walang pinipili. Lahat ng involved sa kalokohan, kanya sinasabi. Bakit ang taga Baguio City mukhang selective justice, namimili lang? Hindi talaga tama yan.